Magandang araw mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, may tabo kong video sa inyo. Isang albularyo sa Zamboanga pinahihinto ngayon ng DOH. Ano kaya ang dahilan? Alamin natin sa episode na ito. Dito lamang sa Punto por Punto special episode. Kanong saan mo nadawat sir ang balita? Gahapon nagpatawag sila o kanang meeting sa sa kining sangguniang lungsod sa Mahayag nga apil tanan mga councilor, mayor, kapitan diri sa amuang barangay og mga doctors og LGU. So agilahang igo ra pod sa ako amang god wala manggugkoy wala manggugkoy kanang illegal manggugko. Onya isa pod kining akong pagpanambal ang paghiling lang. So walay herbal nga mga gipanghatag nako about sa medicine, about sa mga dextrose, mga ingonana dol. So subo pamalandungon nga daghan ang nanghilak. So, totally wala na ko na sila gipanhi dire. Lagyo gikag Davao, Manila, bisan asa nga mga part sa Pilipinas na sila dire. So namasin sa ilang kayuhan. Pero gikan na sila sa doktor nga namasin. Lakin ning mga dili kalakaw, namasin lang sila. Kay ako igo lamang gyud ko sa paghiling og tao. So ana lang gyud ako So may nakita nimo rason sa Department of Health, sa local government unit? Sa akong nakita dol, sa ako lang sarili wala man koy naigong tao. Nga ako lang nakatabang ko sa akong isig ka tao. Wala po na ako sila gipugos nga panganhi mo dire, wala. Sila'y kusa nga nanganhi dire sa kuha. Okay, so ang nangyari ngayon is pinapatigil siya ng DOH. Hindi natin alam kung anong dahilan. Pero marami din ng mga nanggireklamo at tila yata nagwiwelga. Kaya ang atong gobyerno, sa tinuod lang yung pagka-istorya. Unsay ka-istorya ninyo sa atong gobyerno? May polos. Dili ako Dili ako ang nag-istorya. Ilan ang sulti? Ang pamalaod sa Pilipinas para ra sa kwartaan. Kining naa diri kadaghanan ani majority dili taga diri. Kami gikan pa ni Cagayan de Oro. Gabi. Ronel Mohoniag Jr. Gikan sa Cagayan de Oro. Niabot mi diri atong kadlawon sa Lunes. Pamasin nga unta matagaan og kaayuhan. Karon magabot na mo diri kasubo ang among nabtan. Kay lagi daw sa say nga ang DOH og ang iparanggal ang istorya dili mag-DOH sa tong kontra. Daggo man negosante. Kay pinakauna dili nila gusto nga diri ang tamo paingon kay di sila kagwarta man. Karon pag mingon sila na PhilHealth. Okay, public hospital na PhilHealth. So kinsa nagpahimulo sa atong PhilHealth nga kita ang taxpayer ang hospital. Dili ka po napasabot nga libre. Kaya kibayaran doon atong tax nga nasa PhilHealth sila may nagpahimulos. Bisan pa karog libre ng hospital, lisod pa kayong lihukonon, gadaghang kay requirements, dire si Idol, nagtambal maskin piso, wala gipangayo man. Nanganimi dire, mabuhay. Nanganimi dire, nga walay pagduha-duha. Kaya nagsalig mi sa Ginoo, nga si Idol yang gigamit, haron matambalan ang nanginhanglan. So ihangyo lang namo sa lokal LGUs o tanan opisyalis sa Zamboanga del Sur nga unta imbes nga ilang kontrahon ilang iplastar suportahan pagitag mamaagi haron ang tanan matambalan. Layo ba kay mi pero kung ingon mo karon nga magrally mi dire para lang sa kayon sa pasyente larga walay problema. Pero kung ingonani ra man ay galing gibali pa kung wilgahon na lang ni. Mura man gyapon. Sama sa akong inahan. Dako na kay gasto sa ospital. Inject insulin. Pulo ka tambal ang maintenance, sapit nakataga kang kidney. Walay kayuhan. Balik. So diri pangitaon na mo ang kayuhan. Pero kung kakubot ilang pangitaon, andam bud mimlaban. Morto daga salamat. Salamat. Okay, salamat sir. So yan, galit na galit po yung mga tao kasi pinapatigil po yung albularyo na si Noven Villaluz. So ngayon, pakinggan naman natin ngayon kung anong masasabi ni Father Darwin patungkol sa bagay na ito.
Hello mga kapatid, may interview tayo ngayon sa Pagadian tungkol sa Batang Healer, no? Anong masasabi natin? At maghihintay lang tayo mga igsuon sa tawag sa atong kauban kasama si Brother Kenneth Bustamante. Hindi ko alam ano yung radio station niya. No? Hintay lang tayo sa tawag niya. Alas 8:05 na mga katropa sa pagpaliguban sa programang Bullseye. Sa gyapon inyong ubos galagan si katropang Kenneth Bustamante. Wala tayo importante kayo iskutanan karong buntaga. Ilabi nagyod nga usa sa mga trending diri sa atong syudad o probinsya. Ang usa ka na ilang batang healer mga katropa diha sa may Mahayag sa Sambuanga del Sur kagahapon. Giadtuan gyud sa atong tropa. Unya grabe kadaghan sa mga tao. Bisan miingon ang Department of Health ng undangon ang iyang pagpanambal ito napita sa may Tumapik Mahayag kay wala na may gani kaniadto na matay distancing pa. Saya dito wala na distancing dito napita. Anya magtakod-takod ang mga sakit niya dito sa bakulang basi mudaghan noon ang mga sakit. Sa mo to'y nahitabo no nga lakang sa gobyerno pero karon bisan sa katapusan nga adlaw sa iyang pagpanambal ang iyang mga supporter di mo sugot nga undangon ang iyang pagpanambal kay daghan sa dang naulian pero sa atong simbahan sad nakapait kay duna pay pari sa dito nga biadto nagpatambal sa dito. Kuple sa siguro kayo niya ambot kay sa kada ato kaduna may opisyal nga pamahayag atong simbahan so karong buntaga atong klarohon ni ang mahitungod ining mga iskutanan ay labi na sa mga yanong katoliko na binaw karos bukid ay hilig may dito kaniadto mga tropa labi na sa kaniadto grabe ato ang impluwensya sa mga nisakop na mga Kastila kaniadto sa tong sulayan si Father Darwin karon nga atong mahinabi mga tropa even though nga busy kay ni pero at least atagan tag tsansa ato hinabion karon sa linya si Father Darwin gid kanong ato ang kailasad niya nangulo sa Office of Healing and Exorcism Ministry dito napita sa may Diocese of Tagbilaran. Father, may buntag live na karon sa programang Bullseye Father si katropang Kenneth ni. Mayong buntag katropang Kenneth sa Bullseye na sa XFM Pagadian. Yes, Father. So mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw, tibok Kabisayaan ug Mindanao na tibok kalibutan na, no? Mayong buntag, bro. Thank you sa panahon, Father. Taliwala si mong kabisi karong panahon na sa ito ng mga schedule diya sa inyong diocese na tagan yung tagchansa, Father. Ilabi rin kadagan po na nagpangutanan na itong sabay tingog sa simbahan regarding ining, ano ba? Kung sabay peligro, Father, if ever ang mga tao na madto yun, muduol yun sa tambalan, Father, kung sabay tanaw sa simbahan na. Ani sa kuan, Brad Kenneth, arita mismo dili ko sa akong opinion, no? Kay arita sa teaching sa simbahan na ani ano sa CCC 21:17 kay ang mga tao karon ganag magic instant healing, no, magical ang disposition nya maamay sa taani kay arita sa teaching sa simbahan ang tinuod Bro Kenneth healing casting out the unclean spirits naanis ta ng pari. Kung na-amaze ta aning mga albularyo nga way nag-order nila, how much more kung mahatag lang Diyos mga pari ang sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and then the Eucharist, and the proper catechism of the truth. Duhara maguda ni Kristo, Brad Kenneth. Duhara da. Ang da ni Kristo, kung kumasayop, Mateo 1:17 ba na? Kadingon siya nga si Moses, nakalimot ko sa text or John 1:17, si Kristo, si Moses nagdala kaninyo sa balaod, pero si Kristo nagdala kaninyo sa grasya o kamatuuran. Pinagi ni Kristo, grasya, ngayon diri, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So kung ilaning masabtan, Bro Kenneth, kinanan makatikais na tugtarong ang mga tao. Kay ang tinuod, kung nasayod lang sila sa kamatuuran, kung muduol tag albularyo, dili man ang Espiritu Santo
Ang nagpaluyo ni ini kundi espiritu tunto. O gani makakuanta Brad Kenneth, maka-attesta na as exorcist. Nagkagamay gamay ramang gud ang active sa exorcism. At kagahapon do na tayo gi-exercise. Unya siya pod. Grabe na nagikatikais na to kay Grace and Truth man ni ang atong ihatag sa mga tao. Di siya magical thinking, Brother Kenneth. Kinahanglan pa siya i-catechize, matanatay center diri. Unya kanang maka-amaze sa mga tao. Kung madawat na nato ang grasya o kamatuoran, manang ingon si Kristo ngatong Nathaniel, Brother Kenneth, if you follow me, you can see greater things than this. Unya kay magical ging thinking kay doon naman po'y gahom ato kontra. Nga ako nakita atong pinangga kay nagsuon kining lack of knowledge yun mo adto man siya langob. Ako nakita sa testimonya niya na mo appear man diri sa Facebook kay di viral man jud ni atong pinangga nga igsuon kinahanglan jud makatikais ang tanang tambalan pod. Kay nagtuo sila in a disguise, they're helping the people in disguise. Because Satan is master of deception, Brother Kenneth. Ang demonyo, master of deception. Niyo sa kalbularyo, Brother Kenneth, ni duul na to yun. Ingon siya nga, sa ba din nako, Father? Inigikap na ko, mga ayaw man ang mga tao. Ibalibaran na magdoktor, di ba? Suko siya sa kuha. Edad ani niya, Brother Kenneth, babae. Katikista, Brother Kenneth. Okay. Unya, kanadlaw magrosaryo. Unya, mag-ampo siya sa mga patay. Very pious. Unya, ngingnan ko niya na ay kasuko sa iyang kasing-kasing. Ngingnan ko niya, ganong hilabtanon man ka nga pari? Oy! Tanang pari, ikaw radyo hilabtanon kayo. Ikaw pasensya na kanay kay kung saan man ang giingon sa CCC, ako siyang gipasabot ini. Pero di jud siya kadawat kay mo lagi. Gihimo kong instrumento sa Ginoo sa pagpanambal, nya kinsa na may mutambal. Nya kun pahunungon ko. Basahon na to ang CCC 21:17, Brother Kenneth. Ningon din ni all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers. Occult powers, it is not ordinary power. Maamis yun ang mga tao. So as to place them at one's service and have a supernatural power over others. So maamis ka, inaghikap, tindog mo na yun. And even this way for the sake of restoring their health. Klaro kayo, bro, Kenneth, ha? Even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Rumingon po sila, brother, wa man gud mo sangpit sa demonyo. So, bitaw. Dili man demonyo among gisampit. Padayon lang ta, Brother Kenneth. Wearing charms is also reprehensible. Daghay kay sa charms, anting-anting, yung gipangsuot. Di ba? Wearing charms is also reprehensible. Kini atong pagsulti, Brother Kenneth, wata masuko niya. Wapod tay gikapungtan. Abi ni mo, Brother Kenneth, daghanan na suko nako. Pero duha lang akong i-highlight nga experience, Brother Kenneth. Kining wearing charms, nandagay isang mga charms, mga anting-anting man na, Brother Kenneth, no? Klaro kayo, siyang lawas. Yeah, padayon na nato, ha? Kaya mingom sila, wa man ko magsampit ni Lucifer, o ko magsampit ni Asmodeus, no? So, wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. Magical practices, Brother Kenneth, nga instant ba? The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse, ito, highlight na to, Brother Kenneth. Recourse the so-called traditional cures. Ano sa mga traditional cures? Faith healers. Does not justify either the invocation of evil powers
or the exploitation of another's credulity. Ato na explain, Brother Kenneth. Okay, ang yawa, master of deception. Ato balik ta atong babae nga niduol nako nga albularyo, unya na siya devotion ni San Vicente Ferrer. Iduol ko niya, ingon siya nako nga, Father, unsaon man ako nga mga tao may muduol nako. Nighikap na ko, Father, mga ayo man sila silang balatian. Gibalibaran na sila sa doktor. Di ba? So, very, kayo, Brother Kenneth, kining attractive kayo ba? Seductive kayo. So, gamiton dyan ako akong kahom, akong power. Yung ingon man ka nga dili ni gikan sa Ginoo ni akong gahom. Iko nga, Katoliko man tanay, atong ipromote ang pagkapari ni Kristo, nga naas ng kaparian. Kaya mga pari, in persona Kriste, o kanang gahom sa pari karon, tanang gahom sa mga apostoles na aspari, kanang gahom nga na aspari karon ay, wala ito i-promote kanang kumpisal, ilog sa masakiton, sacrament of healing man na. O ni Katoliko man ta. Nya, karon wa naman tayo appreciation, ana, bisang mga pari, Brother Kenneth, wa na appreciation, ana. May problema. It is the hands of Christ. Kung nakaayo ka ng kamot na to lang, samot ng sacrament, it is the hands of Christ. Literally. Nakaroon, suko siya na ako, Brother Kenneth, siya nga, Brother, na-offend ko sa imong gisulti. Saan man naman ni sa CCC 21:17, siya, wala ko magsampit og demonyo, Father. Wala ko magsampit si San Vicente Ferrer man, si Mama Mary na ako gisampit. Anong maingon man ka nga, iya ko sa demonyo? So, inko nga, naiwa ko mag-ingon nga iya ka sa demonyo. Kanang imong pagrosaryo na iya na sa Diyos. Kanang imong pagkakatikista na iya na sa Diyos. Kanang imong pagkakatoliko, iya na sa Diyos. Kanang imong pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio, iya na sa Diyos. Kanang imong devotion ni San Vicente. Kiraan mo kayo San Vicente Ferrer, Bro Kenneth. Kita ko. Kiraan kayo. Kanang imong pag-devotion ni San Vicente Ferrer na, iya na sa Diyos. Pero mangutana ko nino muna kanus aka nagsugod pagpanambal. Dito na, Brad Kenneth, tingnan siya, sa dihang si Lula hapit na mamatay. Iyang gipasa na ako, Brad Kenneth. Mauna iya siya, nay. Sa but-but ni mo, di ko mutuon ni mo. Ayun ko nga, nay, kining, ako pugang respetuan nay kay imo man ang katungod, imo man ang freedom. Pero nagpa-bless man kag oil nay. Ning huli ang exercise oil, Brother Kenneth, na na-bless na pari. Tanang pari, Brother Kenneth, maka-bless aniya as long as they will use the ritual of the church. Mabitaw ng diri sa atong office, Brother Kenneth, mga puno ang mga tao. Daghan kay gahapon, more than 100. Sa usang simana, Brother Kenneth, mingon siguro kag 600 to 1,000 ang bisita sa office. Pero primarily, ang objective na to, Brother Kenneth, truth and grace yun. Manang mulingkod ko sa kumpisalan, Brother Kenneth. Healing without sacrament is shallow or superficial. Mamata na si Kristo, mingon, Brother Kenneth, anak, dadaay mong higdaanan o gipasaylo na ang imong sala. Connected siya sa sacrament, Brother Kenneth. So, may padayon ta itong albularyo, Brother Kenneth. For how many years, bata pa ko ani Father, imo kong pahunungon. Engko nga, may gisulti sa simbahan. Yawa po ko magsampit og demonyo, Father. Di ko convince nimo. Sige, padayon lang na eh. Padayon lang na eh. Yung nagpa-bless man siya ani, Brother Kenneth, olive oil. Kung imna na na, inig uli sa inyo ha. Indot ko kayo ning batang healer, Brother Kenneth, nga ma-process na to. Kung parokyano, kinsa paris-pris ini, pareha sa office kaya tumatabangan para ma-save siya na to. Kay, honestly, Brother Kenneth, ang maong faith healer nga ni duol na ko parting sukuha, Brother Kenneth, di na may surang dagway. Pag uli na ilaha, Brother Kenneth, mo ni naitabo, iyang giinom ang holy and exercise oil. Unsay naitabo, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga nasyang lawas, nga naghatag niyang power to heal, nga ma-amaze ang mga tao, maglinya ang mga tao, Brother Kenneth. Sa iya ha. Unya naman sila ni grupo mo ni Brother Kenneth, sa mga albularyo, ano sila siya association.
Oo. Manilingaw, Brother Kenneth. So, tabo, Brother Kenneth, pag inom niya holy and exercise oil, may interview ganyan na to. Pwede na to interviewon sa sunod. No? Pag inom niya holy and exercise oil, Brother Kenneth, nawa siya, Brother Kenneth. Nawa, jud siya. Unya mga demonyo, Brother Kenneth, kay amiga lagi mi sa Facebook. Ni chat na ko, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga naghatag nagahom sa pag-ayo. Ningon ang mga demonyo na ko, yati kang Darwina ka. Ayaw nagbalik diri sa mong parukyang Darwina ka. Ikaw Darwin. Ikaw Darwin? Ginan ko, ikaw Darwin? Pungot kay minimo? Kay bawo ba ka? Amo na ang iyang kaliwatan? Apil siya? Ay mo balik pag gani ka din chat ni mismo Brother Kenneth. Pero ba, matrace pa ba na ako? Kita taon naman ni mga 6 years ago pa man ni Brother Kenneth. Ako nang i-retrieve ang iyang chat. Dugay na kayo ni Brother Kenneth. I-chatan ko sa demonyo. Antod karon mo-chat man ako mga demonyo, Brother Kenneth, sa mga possess. Andam na ba ka mo misa sa iyang kalag Darwin? Ana. Kaya sa mo ito iyang kuan sa... Nakalimot ko sa iyang sunod, umatrace pa na ako kay 6 years ago. Gingnan ko sa mga demonyo, kung balik ka sa parokya Darwin, patyo na mo siya. Kung mabalik ka. Mas maayo pang di ka mabalik sa parokya kay di na mo siya patyon. Kay gitorture minimo. So gano'n sa na torture, Brother Kenneth, kining holy and exercise oil, pag inom lang niya. Tungod ato, Brother Kenneth, nakita niya iyang mismong messenger, nga dili na siya. Ini naman siya, matorture mi, imo ming gitorture, hindi plural. Dili singular, no? Kumubalik ka diri sa among parokya, amo siyang patyon. Hindi. So nga nung amo man eh. Dili ako nag-chat ni mo na father. Ana siya. So di na itabo ate. Ingon siya na ko nga, ikon magkagaimno na kong holy and exercise oil, didto ko nawala, Father. Sa mo anak ko sa imong office, Father. Yanto siya. So, atong i-videohan natin, video mismo, Brother Kenneth. Pero bawal man ipakita, Brother Kenneth. No. So, pag himo na itong diagnostic prayer, Brother Kenneth, dito, open demons man, Brother Kenneth. Open demons meaning tabian nga demonyo. Bisagwa ni mo pangutan, sige, tabi. Ningon ang mga demonyo nga pasok man siya sa holy and exercise water, Brother Kenneth. Darwin, pasag din namin. Amo na ang tanan nilang kaliwatan. Daghan kay mising lawas, Darwin. Muling grabe ang power, Brother Kenneth. Kung nahibaw gud ang bagang duot sa mga tao ini, di na sila moduol. Hindi sila moduol. Anya, ang natabo, Brother Kenneth, dito gisurrender niya, Brother Kenneth, ang iyang power. Dito siya nakasabot. Wa siya kasabot sa dihang gibasahan nako siya sa Catechism of the Catholic Church 2117. Kaya wa malagi sila magsampit og demonyo. Pero ang demonyo lagi magpaasit pampong anghel. Magpaasit pampong santos, brother. Master of deception gud siya. Kung iyang igamito niya ngan, Brother Kenneth, oy, yun sa may muduol. Yun sa may musampit. So, mag-disguise siya as San Vicente Ferrer. Mag-disguise siya as Lord Jesus Christ. Mahistorya niya, mustorya mo hunghong niya, mo niyang sakit. May bawa ni mong sakit. So, mo na nga supernatural power. Pero ang equivalent ani Brother Kuan, di yun siya seemingly supernatural, but it is a preternatural. Only God has a supernatural power. Pero mo nang ma-amaze ang mga tao, magpano ng mga tao. Pero kung masayod sila nining kamaturana, sige, ingon sa atong simbahan, records the so-called traditional cures, faith healer man eh, does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Kung sa gisulti simbahan, these practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms. Unsa man ang intervention of demons? Wearing charms. Kaya siya mga anting-anting niya. Interviewon siya. Muna-muna na ba na magsud sa langob ha? Inig-ato na mo. Kaya magkama miyan ng lana. Kana siya. Kana, lami dyan na matabangan na to ng batang healer.
kining atong gisulti, the same ni nanay, o tong akong gi-share nimo sa ka nanay, nasuko nato. Karon ni surrender siya, Brother Kenneth, ug siya nakasabot. Sus, Ginoo ko ningon siya nga, Ginoo ko, kaingon ko gigamit ko sa Ginoo, Father. No? Salamat na lang kay ni aning ministry sa simbahan. Ikungwa pa ning ministry sa simbahan, Father. Kay mausaban siya, Bro Kenneth. Mawa siya siyang kagalingon. Unya, ang nitabo, Brother Kenneth, lingaw kayo, kaya doon naman sila association sa mga albularyo. Iyan ang gishare, iyang kasinatian. Ingon siya nga, nito kong Father Darwin. Unya, kining atong gahom di man inigikas Ginoo. Ato ning isurrender na nga suko nun akong grupo sa mga albularyo. Nangadto na ko, Brother Kenneth. No? Niingon to na kung usan niya ka albularyo, Father Darwin, si Mama Mary, rabaning ako, 20,000 Hail Mary, rabaning ako kada buwan. Mabiya. Unya, Father, kining divine mercy, maning ako. Siya nga. Niya, maghimo lagi kag charm. Nang habak, Brother Kenneth ba? So, maghimo ko, Father, mga ayaw ba sila? Yan naman din eh. These practices, even if they were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Klaro kayo, Brother Kenneth, ha? These practices are even more to be condemned. Nya sad to say, Brother Kenneth, daghan pa kay Katoliko, even priest, even bishop, mo promote og albularyo. Correct. Kaya nawa, magod na itong ministry of deliverance and healing and exorcism sa atong diocese, atong ipahunong. Pero gisuporta, ano na to ng mga albularyo. Na yung mga diocese, kingon anak, Brother Kenneth. Now, intervention of demons. Kanong aman sila na yung intervention of demons, Brother Kenneth? Diyang gipasa nila before mamatay ilang lula. Kunya, maghimo sila wearing charms. Natama? Muna yung intervention of demons, Brother Kenneth. Instead, ang atong mga sacramentals na gibless sa pare, sila na nag-bless using their occult prayer. So, unya, ang tabo, Brother Kenneth, wearing charms, spiritism, pagkonsulta sa mga espiritu, divination, mediums, kaya nang sudlan ng mga espiritu, Brother Kenneth, makaayo ba ya? Kaya doon na may power ang yawa, no? The church for her part, ang simbahan ha, dili ako, Brother Kenneth, ha? The church in her part warns the faithful against it. So, ang tabo, Brother Kenneth, kining ikaduha niyang albularyo nga iyang amiga. Niadto sa tuwa. Conscious kay Brother Kenneth. So, Father, daghan kay kung naayo, Father. Ayaw, iton ko pahununga. So, ano ni Ari pa man ka? Nahuginan. Hindi man na ikaw mo renounce. So, ni Ari lang ko, Father, kay magpa-pray ko ni mo. Tanawo na to kung iya ba yun is demonyo ning akong gahong. Kay, san, di ba mercy ba yan ning ako, Father? 2,000 Hail Marys kada buwan. Na iya din na sa demonyo. So, di na iya sa demonyo. Ang devotion na to, sa Malaber, hindi na iya sa demonyo. Kanang devotion na to sa Divine Mercy, di na iya sa demonyo, oy. Kung manambal ka, kung sa may gamito ni mo, maggama ko habak. Manin ni siya, Brother Kenneth, pasabtan na to. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. O man may mag-harm, Father, di ba? Or when we have recourse, ari din sila ma-fan, when we have recourse to the intervention of demons, ano sa amanta nga mo ask of the intervention sa demon, wearing charms, mga amulets, is also reprehensible. Muna sign nga ni duol tas demonyo, spiritism, kaya doon ay spirit guide nila. Na ma-amaze ka, inighikap niya, muna mong sakit, doon na kay sakit sa kidney, doon na kay sakit cancer. Sure, ibaw man ka. Kamo ni finding sa doktor. Kaya doon na lagi sila espiritu nga kauban. Anita po, Brother Kenneth, nining mga religious kayo, nga faithful kayo, di ba? Makita na to, demon is a master of deception. So, anita po, Brother Kenneth, niduol siya, nagpa-pray man siya. Ako lang pong i-prayeran. Pero nahagba, Brother Kenneth. Pero tindaghan ng demonyo, nasuko na po na kong demonyo, Darwin. Ilabtanon, jukas tanang pare. Basag di lang, good me, Darwin. Basag di lang, good me. Ang mga yawa, may nisulti, Brother Kenneth. Yan karon, Brother Kenneth, tungod ini, Brother Kenneth, we need to save also sa batang healer. Ato dyan siyang tabangan sa church.
Kaya nindot yun, pati naghanang, kung ano mga anting-anting, charman to, Brother Kenneth. Kung kita as a church, dili ta mo condemn, ato silang ikatikais. Muna, truth and grace, Brother Kenneth. Kay, ma-attach mo ko kasi mong power, Brother Kenneth. Anong pahunungon mo ko? Tabang man ako. So, in this, guys, tabang. Pero kanang maong gahom, Brother Kenneth, nga magpahimusta na ng gahuma, dili na libre, doon na bayad, Brother Kenneth. Bayad ana imong kalag, bayad ana until 4th generation, Brother Kenneth. So, mo ni naitabo, Brother Kenneth, ang lulo sa mga lulo, ani mga bularyong niduol na to. Grabe nga, daghang kay matabangan, Brother Kenneth, daghang kay mga ayo. Pero ang sad to si kay dili man ang Ginoo may ni ayo. Wala kun atong basahon ang Biblia, Brother Kenneth, naghisgot bang Ginoo ani atong basahon ang Mateo 7, 21. Ito yung basahon, no? Munang ma-amaze ka sa gisultis Ginoo. Ningon ang Ginoo, dili tanan ang nag-ingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gigarian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton, sa akong amahan nga naa sa langit. Arita sa Mateo, sumpay na to. Mateo, nagbasa ko sa Mateo 7:21. Yato iritso sa 22 ngadto sa 23. Ningon pud ang mga faith healer, brother, daghan ang moingon kanako ni adtong adlaw Ginoo wala ba kami na nagpanagna sa imong ngalan, naghinilig yawa pinagi sa imong ngalan, nag-ayog masakiton pinagi sa imong ngalan, naghimog dagkong mga milagro sa imong ngalan. Ningon sa apan ako moingon kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo gikan kanako, kamo nga mga mamumuhat og dautan. Dautan ba dining maghingilin tagyawa, Brother Kenneth? Dautan ba dining mag-ayo tag masakiton, di ba? Ilang tutuan ang ilang kamot, Brother Kenneth, itusok. Dautan ba din na? Pero mo magisultis Ginoo, mamumuhat og dautan. Ano man, wa na to gi-promote ang iyang paagi. Dapat unta mangumpisal sila. Unsa may gisulti sa mga apostoles, Brother Kenneth, sa Santiago 5:16-17. Itong basahon na sa Santiago 5:16-17. Unsa ba nga teksto sa Brother Kenneth ato sang itanaw Katong paghilog sa masakiton, Father. Yan ni Santiago. Santiago 5:6 or 5:14. 14. Okay. Is anyone among you sick? Let him call the priest of the church. Klaro kayo And let them pray over them, anointing him with oil. Money ang anointing of the sick, brother. And the prayer of the faith will save the sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So, ang anointing of the sick, Brother Kenneth, duha ang iyang grasya, grace of healing and grace of forgiveness of sins. Grace of purification. Grace of healing and grace of purification. Ang pagpasaylo sa James chapter 5, verse 14 to 15. So, kini, Brother Kenneth, kung nasabtan lang Judas mga pari, ba? No? Ang sacrament jud ilang ihatag. Mabito nang wala ko sa mga lugar, Brother Kenneth, magpahiling sila. Dili, uy, ito mo sa sacrament. Ang sacrament mo na kamot ni Kristo. Ang kamot ni Father Darwin, limited. Kung maghinulsol mo sa inyong mga unya, magpa-anointing mo sa inyong mga sakit, dito sa pari ninyo, all priests are healers, Brother Kenneth. Nya, atong mensahin lang sa batang healer, mas nindot jud nga magpa-process siya sa office, para ma-save siya. Ninding kinibitang gahom sa demonyo, Brother Kenneth. Ma-deceive sa ta. Kinanglan di ta ma-deceive, kinanglan ang atong i-promote ang sacrament of healing. Nya, Eucharist, Brother Kenneth, manimba jud sila. Si Kristo na mong gulang Eucharist. Nahibaw lang sila, wala ba dyan bayad? Bitaw. Oo. Okay. Isa may makatupo ka na, Brother Kenneth, si Kristo naman na. Pero sa to sila, ang pare, Brother Kenneth, lack of appreciation sa sacrament.
Kita po mga Katoliko, otro po, liwat sa, like father, like son. Mao na nga, nindot din sa tungkuan, natin empower ang mga pare. Give the sacrament of healing. Yun. Di lang tasig misa, maglingkod ta sa kumpisalan. Give time. Nga doon na mo'y time nga mag-unwenting. Ipada ang tanang masakiton. Sa, natay adlaw bitaw, once a week. Ipada ang tanang masakiton. I-unwenting ninyo, ikatikais. Sa mga katikista na oras sa diri sa ato, Brother Kenneth. The whole morning, so good na sila karon. The whole morning katikism dyan na, Brother Kenneth. Para madawat nila ang kamatuuran. Nya ang grasya, madawat ba nila? Pinagi sa pagpanglingkod sa kumpisalan. The grace of purification. Nga mapasahilo itong mga sa. Nya karon, Brother Kenneth. Munit ako nga. Munay, kakristo dyan na. Kakristo dyan na nga. Paagi dili ng gahom nga gikas langob, gahom gikas kidlat, gahom nga gikan sa anting-anting dili. Gikan sa sakrament ang atong gahom, Brother Kenneth. Kinsa may nagtukod sa sakramento, Brother Kenneth? Si Kristo. Hindi si Kristo to i-promote. Mo na nga masabtan nimo ang sulting Kristo, nag-ayo man mig masakiton sa imong ngalan. Pamon mingon direk, nag-ayo mig masakiton sa ngalas demonyo. Nag-ayo naghingili mig yawa sa ngalas demonyo, wala man. Ngaan man Diyos Ginoo ang gamiton. Pero unsa may giingos Ginoo? Abi ninyo, Brother Kenneth, ikaduhan akong sharing nimo. Bag-o lang karon. Delikado kayo ang pagduol ug albularyo, Brother Kenneth. Gani ang paghikap anang ilang mga lana ug ang paghikap anang ilang mga kining habak. Delikado kayo bisan ako, Brother Kenneth, exorcist naman ko, di ko muhikap ana. Oo. Gahapon, Brother Kenneth, doon na tayo gi-exercise. Usa ka babae, Brother Kenneth, mag-surrender sila, kining iyang family, mag-surrender na sa habak. Yan ay tabo, Brother Kenneth, kay gihatag man ang habak. Og nahikapan niya, Brother Kenneth, og tungod sa iyang paghikap sa mga habak, Brother Kenneth, naposes siya. Og nisulti ang mga yawa, Brother Kenneth, nga tuas habak. Niingon ang mga yawa, yati, rakang Darwina ka. Perting sakita. During exorcism na, Brother Kenneth, niya, ayaw na may hilabti, Darwin. Pilaman mo kabuok. Kaya ang exorcist, Brother Kenneth, makahimo siya imperative command. Bawal ang maging dialogue sa demonyo, Brother Kenneth. Ganong bawal. Because demon is the master of deception. Di ta mangayog information sa demonyo. Pero, because of the authority and power of Christ given to the exorcist, not only to the exorcist, given to all the faithful. Kita. Pero ang exorcist, Brother Kenneth, unique siya. Kaya makahimo siya imperative command sa demonyo. Tell me, how many are you? Tell me your number. Tell me your entry points. I command you in the name of Jesus. Ka imperative siya. Command siya, dili siya makigdialog ka. Pwede pagpangayo, tas yung mga, gigutom na baka diha, nakakaon baka diha, kumusta naman mo diha, nga daghan man kay mo, usa naman kala, lawas na. So, nakasuod sila, Brother Kenneth, no? Through sa habak nga gihatag niya, nga nakuptan. Mo iyang gitubag because of the imperative authority of the exorcist. Maura man ni ang question sa exorcist, Brother Kenneth, tinata mo lapas. Tell me your name, why you invaded his body or her body. Is it by witchcraft? Is it by curse? It is by sorcery? Tubag na siya. Mingan siya, it is by amulets. Tungod atong habak, brother, or charm. So dito siya, niya dahil gi-exercise na to, antod na ulian, na-liberate siya, Brother Kenneth. So, base sa atong discernment, Brother Kenneth, na-possess siya tungod sa paggunit sa habak. O, ibasa po niya ang librito. Ang gi-reveal po dito, through imperative command, nga dito, nasakpan na to, nga tungod kay nabasa man niya itong orasyon, Brother Kenneth. Latin nga orasyon nga di masabtan. Dito nakasud ang duha ka demonyo. Ang nas demonyo, Brother Kenneth. Entry points.
ang nga sa duha ka demonyo nga ni suod si William og si Juliana. Oy, ikado din nga na rin pa rin. Oh, ito yung mga nga. Sila, Brother Kenneth, doon na say the same na tong name because they are person. Because they are person, Brother Kenneth. Di man sila concept, theological concept. Person man sila. Correct. Muna nga na sila yung personal name. Ako sila yung mga nga. Ano ka, there is amo father, nagkakuan lang yun kay mas nag-trending tong usa ka pare nga nagpahiling dito kay dilagi kalakaw kay doon na diabetic. O niya, of course, until now, di hapon kalakaw hinoon. Pero mas daghang miyad to kay dami video nagkatag. Pare gani, kay patambal. Pare ninyo midoon. Oo. Okay. Pero wato siya na ulay ha? Antod karon wat sa kalakaw kay akong gikontak atuang. Okay, natural man to. Oo. Brother Kenneth, natural man to nga sakit ni jutag doktor. Kung natural, ang iyang term sa natural kay material man. Basta material nga sakit. Dili ko kayo, ana. Kinanatag doktor ni acknowledge sa doktor. Basta mga gikas mga sakit ka gikas mga diwindi, mga white lady, mga kaprit. Kaya ka na niya ayuhon, Brother Kenneth, na mga gipangbarang ba. Kaya doon siya, pero natural na sakit ni doktor. Mga na iyang ingon. So, basta oppression gani, Brother Kenneth, ang pari dyan makaayo ka na. Pinagi sa sacrament o sa prayer of the church, yung deliverance, Brother Kenneth. No? So ang ikaduhan ako i-share, Brother Kenneth. Last na din na ito ikuan, suko po na ako. Kaya the same po aning batang healer lagi. Daghang kay kurasyon, di madutlag bala, Brother Kenneth. Mao na itong security guard ron. Sa una, di na madutlag bala. Pungot kaya na nako. Malabay ang akong ang ako nga video sa kuan, Brother Kenneth, sa Facebook na mga reels ba niya ipasa man po sa iyang asawa kay gusto lagi ang asawa nga isurrender na iyang mga anting-anting kay napusilan man jud siya, Brother Kenneth. Duha ka bala ni tama jud sa iyang lawas. Oo. Nyo natagak rang mga bala, Brother Kenneth, mo nang di jud siya kabuhi. Kisa ko kay nakay-famous. Master of deception jud ding atong kontra, makaayo po siya kay healer man siya, Brother Kenneth. Dagan pong mga magpatambal niya. O niya nitabo, Brother Kenneth, mo ni nitabo nga di man siya mutuo sa mga katikisim na to. Mao ka po rin kani ka pong lana, Brother Kenneth, holy and exercise oil. Ato lang i-correct ang mga tao ha, din ni lanang Darwin ha. No. Holy, wako ilan taon, holy and exercise oil. Tanang pare maka-bless ini basta ilang gamiton ang ritual sa atong simbahan. Okay? Kay kami mga pare gitawag mig sacerdos. Sacerdote. So may meaning sacerdote. Giver of secret things. Giver of secret things, Brother Kenneth. Wa man mahatag ninyo mo ni. Kasi nitabo, Brother Kenneth, ang iyang asawa nagka-avail ining holy and exercise oil. Nya giaplasa niya ang likod sa iyang bana. Napasok man na, Brother Kenneth. Perting singgit, aray kainit. Basta ba nang imo mo kong gibubuag init nga tubig. Pero nagbukal-bukal ko no, singgit ko, Brother Kenneth. So say init god nga oil man niya akong gibubu. Unsa man oil? Dito na. Gipainom man siyang asawa, Brother Kenneth, dito na ang yawa, Brother Kenneth, naghatag ng power, sige nagtabi, ningon na, please don't bring us to Darwin. Nihangyo na, Brother Kenneth, na don't bring us to Darwin. So unsa naitabo, Brother Kenneth, gidaan nila din ako. Pagkatubang ng Brother Kenneth, natumba. Kirig-kirig, kay patinda ka ng yawa, Brother Kenneth. Ang healer sa siya, the same good aning batang healer mo nang nanawagan ta, kung luna, ato ning i-process, ning isuon na to, parang natabangan in taon na to. Kung yan, dili na mo katab ang, kay ingon magod ang simbahan ha, these practices should be condemned. Di basta-basta kay, ang simbahan manisultian o si Kristo sa dingon, nag-ayo mig masakiton sa imong ngalan. Nagkingilin pud mig yawa sa imong ngalan. Naghimo mig dagkong milagro sa imong ngalan. Di ba? Kining bagang duot sa katawhan, Brother Kenneth, yan ni kuan niya, ang ilang intention ani healing. Healing, oo. Instead mo adto na sa pare,
tuan na dito. Di ba? Kadaghang pari in town sa Mindanao. So, ato mo pahilog, bungong pisal. Akong kasi natian mga igsuon, kumuduulan tas pari, no? Unya ato nang i-renounce sa itong mga habak, daghan kang maayo. Daghan kay. Karon Brother Kenneth, last na to. Ni surrender man siya, Brother Kenneth, pero daghan ng demonyo. Karon Brother Kenneth, na-convention na ngayon siya suri sa tua. Ningon siya na po, Father, daghan kay kong mga negative nga words. Ikuan mo, suko ko nimo, pero ang tao di nga akong ikasukan, maura di po yung makasave sa ako ang kahimtang ikan sa kamot sa deception sa demonyo. Karon kauban na nato, Brother Kenneth, kung pusilo na ninyo, dutla na guda. Kailangan na orasyon. Iyan ang gisurrender, Brother Kenneth. Pero ang good news, Brother Kenneth, kana bitang, di man ang, importante man ang healing, pero bonus na siya, Brother Kenneth. Bonus na siya, Brother Kenneth. Importante, Brother Kenneth, may bawta sa grasya o kamatuuran nga mo'y dala ni Kristo. So, manang, nindot kaayo nga imo ning gikuan na nag-live sa Brother Kenneth para magayda na to ang mga tao. Nga magaydan po na to ning faith healer, nga batang healer. So kung naay nakadungog ani, mas maayo nga tong parion sa office ang mga usan ning batang healer. Nga katong mga masakiton ay mo kaguol mo na pag dawad ag paglaom. Adto mo sa inyong pare. All priests are healers. Mabita nang ako, Brother Kenneth, di jud ko mag-healing. Ano man adto mo sa sacrament, mag-healing lang ko kung maglingkod ako sa kumpisalan. Ano na healing? Mag-healing lang ko kung maghisgot akong katekism, kini nga tong gibuhat, katekism ni Brother. Daghan man kay tayo mga habak dito. Nya kanang atong sakit, ato nang dawaton. Kay mo na purification nato. Kay kung ato nang dawaton, Brother Kenneth, nya atong ihalad sa Ginoo, posible din na ka mo agig purgatorio. Kay it is a reparation. Doon na dyan ay reason ang Ginoo, anak. Mabuton nang si Carlo Acutis, bagong na Santos, Brother Kenneth, namatay man to sakit. Ningon siya nga, ining akong sakit. Ang grabe nga sakit, ako ning ihalad para sa Santo Papa. Ako ning ihalad sa tibok simbahan, di ba? So, danay theological meaning ang imong pagdawat sa sakit, Brother Kenneth. Kaya sa mo blame matas Ginoo. Pagbantay mo kay pwede po gamiton sa yawa imong sakit. Aron malayo kas Ginoo. Yung ano ako may nasakit. Nga kadadlaw mo ko simba. Ano ako may sakit nga active man ko sa simbahan. Kiri unta kong silingan nga way klaro. Ana ba? Mo blame na tas Ginoo aton dawaton ang tanan. Ningon na atong Ginoo kung duol ka kanako pas ana imong cross maayo tag sa dili mga igsuon importante we are converted. Papitan na sa tumoy-tumoy sa tong kuan, Brother Kenneth, sa atong sharing sa mga healing moment o sa exorcism moment, Brother Kenneth. Mo jud akong gi-highlight kanunay nga ang pinaka-importante, Brother Kenneth, dili ang healing. Importante po ang healing, pero the most important thing is our conversion, Brother Kenneth. Mag-unsa man naayo ka, pakira ka pong ka. Mag-unsa man naayo ka, wa kay kumpisal sa pare, wa ka mag-repent. Manang ato dyan yung gi-highlight, Brother, a loving reminder, healing and liberation are important, but they are only secondary. Musay ito, ano man na-focus sa secondary, Brother Kenneth. Mo ni ang primary, Brother Kenneth, nga wa ma-appreciate sa daghang mga tao. The greatest and most important miracle is not physical healing, nor liberation from the evil spirit. But the greatest healing is our conversion. Ang pagkabag-o sa itong kasing-kasing, Brother Kenneth, ang pagbago sa itong kinaiya kanang mga kurakot karon ipangbalik na sa gobyerno. Wala tinuod ni conversion. Kanang restoration. Reparation. Unya, restoration. Kanang inyong mga kinawat, ibalik na, no, sa mga tao. Kaya kung di na nyo ibalik, imperno jud atong katapat na, or kung maghinusol man ka, magkakumpisal magaspari before ka mamatay, adto kas bating ka goals purgatorio. Ang kainiton, matod pa sa St. Thomas, ang kainiton sa purgatorio imperno, parihara ba? Pero ang kalainan lang, maluwas pa ang nas purgatorio. Pero perting initan, pinata ka tuig dito. Muna nga, samtang buhi pa ta, Brother Kenneth,
mag-repair na ta. Posible ka na imong sakit, reparation na. Mauna ni. Pangpamayad na ni sa kung sa. Kung doon na kay minilyong kwartas bangko, madali na nimo. Itabang na nimo sa simbahan. Itabang na nimo sa mga wagi pangkaon. Ipantabang na nimo sa charity. Parang naghantang matabangan. Kung na reparation, di man na mag-usama ka, milyon, imong kwarta. Pero wa kay kalinaw. Una, Brother Kenneth, ang tinuod yun nga healing, Brother Kenneth, is our conversion. Bisan pag wa ka maayo, bisan wa ka naayo bago itong kuan, nung pari o man. Natural mo ito yung sakit. Meaning, tungod to sa itong lifestyle, tagkaon. Ipanos kat sila, Brother Kenneth, gamay ramay namatay sa espada. Pero perting daghan ang namatay sa kutsara, Brother Kenneth. So, muna, Brother Kenneth, ang atong message lang sa mga Katoliko, ato mo sa sakramento in town, oy. Pangumpisal mo, dugangi inyong kaybaw bahin sa tong doktrina, parang di na mo mailad sa demonyo. Kaya klaro kayong CCC, ato lang i-conclude ni sa CCC, Brother Kenneth, CCC 21:16 o 21:17. So, masabtan ninyo na to ang kinatibukan. Ay sa 21:16, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up. Kanus aman ta mo recourse sa Satan of demons, Brother. Manang gitawag sa divination, Brother Kenneth, kay mo appear siya as divine. Divine, oh. Ganang divination. All forms of divination are to be rejected. Rejected yun, Brother. Recourse to Satan or demons, yung sila, wa man mo recourse sa Satan of demons. Kanus aman mo recourse? Conjuring up the dead or other practices falsely to unveil the future. Unsa man ni? Mga spiritista, Brother, mo ni ang recourse to Satan. Unsa man ni? Kanus aman sila ni recourse sa Satan? Wa man sila mosampit sa Satan. Tanawa, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil. Mananagna, panguhula. Sumuon ni ang recourse to Satan. Ipasabot sa CCC. Consulting horoscopes. Apil ang horoscope, Brother Kenneth. Astrology. Nga imong batay sa takdol ang buwan ron. No? Kanya dapat manguyab taron kay ang buwan kitaparan og star. Kumukuno kaayo ang ilong sa mga bayron. Astrology. Palm reading. Mani ang recourse to Satan, Brother Kenneth. Interpretation of omens and lots. Kung makikboxing ko ron, kining akong kontra sa man. Mudaog ko. Sa mudaog ka. Di na ka mag-practice. Di na ka mag-ensayo, no? Interpretation of omens and lots. Phenomena of clairvoyance. Panagda. Recourse to mediums. Kaning sudlan og mga espiritus, mga anghel, mga santos. All conceal a desire for power over time, history, and its last analysis, other human beings, as well as to wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. So, nindot kayo diri, Brother Kenneth, no? All forms of divination are to be rejected. All forms yun. Wasa mingon diri, some forms. Muna nga, diri nagikan ang akong kuan, Brother Kenneth, ang akong courage sa teaching sa simbahan. Dili sa personal na kong opinion. Okay? Nya, katapusan, diri sa... Nakay question, bro? Father, doon ay pangutana ba? Ang mga moadto dito nga mga tao, posible ba nga contaminate sila? Dili po. Ma-contaminate, Brother Kenneth. Nya, katong mga poses, madugangan. O demonyo. Okay, di ba ningon siya nga si Jesucristo mag-istorya nako. Mao na divination. Di ba niya ordinaryo si Kristo, may mo namang ordinaryo na to. Si Mama Mary nag-stuck mo pakita nako kanunay, isample nako bang albularyo. Makikita nako kanunay mohunghong siya nako unsay sakit nimo kay si Mama Mary niingon nako. Manang divination sa Brother Kenneth, kay unsay imong devotion iyang sakyan. Okay. Unya, arita sa 21:17 dili mahimong walking process, Brother Goan, contaminated lang. So instead nga example pila na kalbularyo imong giduulan 5 na pud ka demonyo ang na-attach nimo depende sa demonyo nga naa niya nga nag-prescript nga divine nga na divination, Brother
Pero kato kuwang to medical kuan man to reason tong pagpahuno. Kini theological reason dyan siya. Theological reason. Ato jud silang ipahunong, brother. Condemn God na. Rejected and condemn. Ang language sa simbahan, brother Jando, is brother Kenneth, rejected and condemn. Nya mauni ang giduulan ron sa bagang duot sa mga tao. Instead, ang sacrament atong duulon, ang yawa, muhimo siya pseudo-sacramentals. Na sila na mag-bless ilang tubig, nya pare di sila. Sila na mag-bless sa oil, nya pare di sila. Gabatay ka, brother, usurpation of power and authority. Mao na kalaki siya wa. Manang kinato gihimo, brother Kenneth, wa ko'y kasuko. Gugma noon ang ni anako sa mga albularyo. Ato silang i-lead sa sacrament because Jesus is the real healer. Jesus is the real exorcist, not Father Darwin. Mo bitaw ng brother Kenneth, kung mag-talk ko, brother Kenneth, di ko mag-healing. Go to the sacrament. Because only Jesus is the healer, not Father Darwin. Ako nagkatikais lang ko unsay kamatuuran to empower the priest, to empower the bishop. Kaya ang kamatuuran, brother Kenneth, mag-empower na tong tanan. Kaya ang may tabuan ni brother Kenneth, kung ari sila nako tanan, di mo sa mo tagdi katubo ani brother Kenneth. Muna, brother Kenneth, na akong katapusan nga basahon ang CCC 2117, kimadto na ko sa office, brother Kenneth. Ibay na po nagpaabot na to dito. Nagpanayo ng katikism na to. CCC 2117 on magic and sorcery. Wa magkuwang ang simbahan na to, brother Kenneth. Kita lang ang nangkuwang nga na sa simbahan. Ang mga obispo, mga pari, mga laygo, ano man, wa man ta magtuon sa atong teaching. Wa nang tuon na ta sa false teachings na sway. Kung sa may gisulti din ni brother Kenneth, all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others. Even if this were for the sake of restoring their health. Klaro kay brother Kenneth, no? Are gravely, ang gigamit sa simbahan, are gravely. So katong ning linya dito, brother Kenneth, are gravely contrary to the virtue of religion. Pero wa man sila kay bawaan, hindi pa sila grave. Katong gihimo na to pagdulal, gravely contrary to the virtue of religion. Kinahanglan mabaw ang bagang duot sa mga tao ini. Di sila mawad ang paglaom. Ngano na ay sacrament. Amen. Go to the sacrament of confession. Katong nang gilinya dito kung mga Katoliko mo, go to the sacrament of confession. Kaya bawa ka, brother Kenneth, doon na tayo pasyente bag-ulang karon, gikag Manila, brother Kenneth. Naaron siya sa office ato interviewon. 2009 pa yan sakit, brother Kenneth. Niduol siya. Nakadawat siya sa kamatuuran through catechism, the teachings of the church. Nakadawat siya sa grasya through the sacrament. Hindi man ko katag grasya, brother Kenneth, di mo ko Ginoo. Pero when I administer the sacrament of confession, when I administer the sacrament of anointing of the sick, when I administer the Eucharist, it is Jesus, brother Kenneth. It is Jesus. So sinitabo niya, brother Kenneth, he is healed, completely healed. But healing is secondary. Ang pinaka-importante, brother Kenneth, magrosaryo na siya, magbasa na siya ng Biblia. Yan, i-increase na iyang gugma sa simbahan. I-increase na iyang gugma ni Kristo. Conversion, brother Kenneth. Yan ang ibiyaan iyang kabit, brother Kenneth. Grabe, no? Kung saan mo na ayaw ka, naga po kay kabit. Iyan as Ginoo. Iyan as Ginoo. Muna diha. Muna nga, mga pinangga ko mga igsuon, katong mga naguol, nga gipahunong si Batang Healer, dugangin yung kay Balo kay ako bitaw nagtanaw nga daghan ay mga Katoliko ning ko nga unsa may gihimo na mo mga pari. Naghilak ko ba? Unsa may gihimo na mo sa mga pinangga na kong mga obispo. Ya mahunong ni siya. Unya, they will go to Jesus in the sacraments. Nga magkapakumpisal ba di siya nga di man siya pari, brother Kenneth? Di na natukomekted siya si Kristo. Bisan gani mga pari, brother Kenneth, nga maghiling-hiling without sacrament, ihunungan na ninyo. Paglingkod mo sa kumpisalan. Unay ka Kristo.
Inihikap mga tumba. O ba na? Nabanas Biblia nga hikapon ang mga masakiton, nga matumba. Manglingkod ta. Ang atong ipahikap ang kamot ni Kristo, anak, ipasaylo na imong sa. Muna kamot ni Kristo. Anointing of the sick, pinaagi ni Santos nga hilog sa may gugmaong kaluis, Ginoo. Kana, anointing of the sick. Kana, kamot na ni Kristo. Ayaw ng imong kamot. So, maamis kasi imong kamot, wala ka maamis sa sakrament. Kamot na ni Kristo. Layo ra ko, anak. Munang atong i-empower ang mga pari. Katong mga nilinya, ay mo kagoon. You can see greater than this when we follow Jesus. When we know the truth about Jesus. And we know about the grace about Jesus. Di na mo angay mag-uol. Wala akong mensahe ninyo. Go to your priest. Receive the sacrament from the priest. The sacrament of healing. Okay, Brother Kenneth? Di angay mag-uol. Nya, ina si Batang Healer, Brother Kenneth, kung ma-interview ni mo, pari atong tabangan. Para marinaos kay inusinti to kay siya. Tinutanay kay na iyang pagpanambal, Brother Kenneth. Pero, sad to say, ang gahom dili ikas Espiritu Santo. Munang ato siyang tabangan, Brother Kenneth, tungod sa itong mga experience o tungod po stitching sa siba. Kining CCC 21:16 to 17, Brother Kenneth, nasabtan ni nako sa diyang na-exorcist ko. Kaya di mo ko kadawat, anay. Kaya mga albularyo, nakatabang mong po. Anong ato mong po nungon niya man. Naman, officially. Di na nato makuha ano kay the church is the pillar and foundation of truth. Dili si Brother Darwin. Dili ko may magtutudlo ninyo. Ang magtutudlo na to, puro tayo estudyante. Ang magtutudlo na to is the mother church. Kung maminaw ta niya. Kini akong gi-share, mingon, hindot po ng pagtulunan ni Father Darwin. Wa ko'y pagtulunan, oy. Nagtuon ra ko sa pagtulunan sa simbahan. Kay we only have one teacher, the magisterium, the church. Puro rata tinunan, brother, tinunan estudyante, Brother Kenneth. Brother Kenneth? Father, thank you so much. Daghay kitang nasabtan, Father. O niya, taliwala sa mga kabisip, nakahatag kitang higayon. God bless, Father. God bless. Ampo ay ang dasigay. Salamat, Brother Kenneth. Padayo si mong kadasig. Atong kauban niya dedikado kayo sa CFD o sa Ministry of Deliverance o Anchorman San. Salamat kay Brother Kenneth o sa mga suging tigpaminaw nga kanunay nagtanaw sa imuha o ka-enlighten unta ni sa bagang duot sa mga Katoliko. Di angay mag-uol. Kay naa si Kristo sa sakramento. God bless. God bless, Father. Salamat kayo. So, mo ito mga igsoon, isang oras, 30 minutes naman unta. No? Okay, salamat kayo. Atong mensahe na sa Batang Healer, no? Ato siyang tabangan. Dili na to siya dauton, ato siyang tabangan kay para mag-guided siya sa kamatuuran o grasya sa Diyos. So, fight Ti Maria, tatak sa FD with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, fight Ti Maria, tatak sa FD with a humble heart.